Good day mga katek. So it's me Ramstech. So in this video, this is the continuation of my previous video tutorial, yung common mistakes during server setup. So this is the part 2. Kung hindi nyo pa napanood yung part 1, so nandyan sa taas yung link. Doon sa part 1, naituro ko sa inyo yung paano yung doon sa pagping yung server mapiping ni client. So tinuro ko rin yung pag-join. Okay? Yung paano maka-join na walang error yung client PC. Okay? So ngayon, dito sa part 2, ituturo ko naman yung DHCP. So yung common mistakes na nangyayari, especially during pag-setup sa DHCP. So kung maaalala nyo mga katek, doon sa part 1, nag-join yung client natin na naka-static IP address. So ibig sabihin, nag-join yung client, walang DHCP server. So mag-add muna tayo mga katek. Okay? So click natin yung add roles, then click next. So select natin yung DHCP server. Okay, then click next. Click next. Okay, so i-display dito yung IP address ng server. Then click next. So kung makikita natin, hindi na 127001 since pinalitan na natin doon sa pag-install natin after ng pag-install natin ng DNS or yung domain controller. So pinalitan natin siya. So pag click natin, so magbabalid siya kasi pinalitan natin yung preferred DNS server na IP address. So click next. So wins is not required. So click next. So dito kadalasan mga katek, nagkakaroon ng mistake yung mga nag-install or nagsiset up ng DHCP server. Ang nangyayari, nakiklik nila yung next instead na mag-add ng scope ng DHCP server. So ang nangyari, so once na naklik mo yan, so dire-diretso lang yung pag-install. So walang scope na na-create doon sa DHCP server. So yan yung mga common mistake. So example, tapusin natin tong pag-install na walang scope. Okay, so pagdating dito, i-disable natin
Sabihin kasi niyan mga katek, yan yung tinatawag na automatic private IP addressing. So, pag wala talagang mahanap na DHCP server, automatic yan na yan yung binibigay na IP address. So, pag ganyan, hindi siya pwedeng gamitin sa network. Okay? So, kailangan talaga hindi yan gagana dito sa server client na network. So, paano natin yan susolusyonan mga katek? So, balik tayo dito sa server. So, since walang scope, so anong gagawin? Kailangan bang mag-remove tayo ng DHCP server? So, pwede naman na mag-remove ka, then ulitin mo ulit yung procedure ng pag-install ng DHCP server. At pagdating doon sa part na may mag-add na ng scope, so i-click mo na yung add button. Or ito mga katek na ituturo ko, so para hindi na kayo mag-remove, so dito mga katek sa may IPv4, so mag-right click kayo dito, then makikita nyo dito yung new scope. So yan yung i-click nyo, so new scope, so para mag-add tayo ng scope. So, i-click natin tong new scope. Then, ito yung lalabas. So, mag-set up tayo. So, click natin yung next. Then, maglalagay tayo ng pangalan ng scope. So, example, server scope. Then, sa description, so, kahit wala na. So, bahala na kayo kung ano yung lagay nyo dyan. So, click natin yung next. So, dito na tayo maglalagay ng start IP address and end IP address dun sa DHCP server. Okay, so ilalagay natin dito, so 192.168, so 10. Since ginagamit na ng client, gamit na ng server yung IP address na 1, so hindi na natin siya pwedeng gamitin. So ang pwede natin gamitin na starting scope yung mga IP address na hindi naka-assign sa static IP address. So, since tinanggalan natin yung IP address dito kay client, so pwede na natin gamitin dyan yung 2. Or sa iba, kung may mga router, access point, so dapat hindi ma-assign dyan sa start IP address yung mga IP nila. So, titingnan nyo muna mga katek kung ano yung mga naka-static IP address na IP. So, dito sa aking tutorial, so gagamitin ko na lang yung 2 kasi since naka-dynamic na siya. Okay, sa ending, so bahala na kayo kung anong ilalagay nyo. So, sa akin kunwari 99. So, yan yung aking end ng scope sa DHCP server. Okay, so click next. So, dito, add inclusion and delay. So, wala na tayo ditong ilalagay. So, click lang natin yung next. So, sa duration, so, okay na yan. So, default na yan. So, sa DHCP configuration option, so, do you want to configure the DHCP option for this scope now? So, syempre, i-set natin yung yes. Then, kung may router, ilagay nyo dito yung IP address ng router. So, since wala akong router, so, i-click ko lang yung next. Okay, so dito natin ita-type yung pangalan ng server. So kaya importanteng mapalitan nyo yung name ng server. Okay, so kung titingnan natin yung pangalan ng server, okay, so server, so capital letter yung pangalan ng server. Okay, so type ko lang server, kung ano yung nakalagay doon sa computer name. Then yung IP address, although makikita nyo nakalagay na dito yung IP address ng ano, so pwede naman kayo mag-type ulit dito ng IP address ng server. Okay, then click natin tong add. So validating, so pareho yung ginagawa niya. So doon sa pag install natin ng DHCP server, so nagba-validate siya. So pag walang
problem, so ano siya, may input yung IP address ng server. Okay lang yan mga katek kung kahit dalawa dyan yung IP address ng server. Okay, so click natin yung next. So sa Wins, hindi natin kailangan yung Wins server. So do you want to activate this scope now? So syempre yes, click natin yung yes. Then finish. Now, so makikita nyo, pag click natin to, so nandito na yung scope. So meron na tayong scope. Yan, so lalabas na yan. Okay. So yan yung gagawin nyo pag once na nakalimutan nyo maglagay ng or mag-add ng scope during doon sa pag-install or pag-add roles nyo doon sa DHCP server. So hindi nyo na kailangan mga katek na mag-remove ng DHCP roles. So mag-add na lang kayo ng scope. Okay? So ngayon, itatry natin kung talagang itong na-scope na yan is marireceive ni client. So dito sa address list, kailangan dito siya, alam naman natin dito siya mag-a-appear, di ba? Yung dito lalabas yung client PC. So tingnan natin. So punta tayo sa client. So dito pala sa client, ang gagawin nyo, mag-open kayo ng CMD. Okay, so next naman mga katek, yung pag-add naman ng user account. Okay, so mag-add tayo ng user account sa client natin. So ipang pag-add, so dito lang tayo mag-click sa administrative tools. Then i-click natin tong Active Directory users and computer. Mag-click tayo ng domain name. Makikita natin dito yung mga parang folder na icon. So
gagawa tayo dito ng panibagong organizational unit. So new, click natin, right click, new, then organizational unit. So palagi kong ang ginagawang example yung ICT department. Okay, so dito gagawa tayo dito ng user. So I suggest na gumawa kayo palagi ng dalawang user. So right click nyo lang yung organizational unit, then click new, then user. Or pwede naman dito mga ka-text, so once na click nyo yung organizational unit, so dito pwede rin kayo dito mag right click, then mag select new user. Pareho lang po sila. So click natin yung user. So type tayo ng user, for example ko na lang po, ganito na lang, 1. Okay, so Andres
sa client. So okay mga ka-tech, so ngayon i-try naman natin yung isang user account. Then ito yung nauna natin na nilagin na may change, the user must change passwords at the next logon. So ito naman yung walang ganun na option. So try natin kung hihingi siya ng password kung hihingi siyang palitan yung password. Okay, so Andres 1. Okay, so naka-login agad si user. So yan yung pagkakaiba mga ka-tech pag once na hindi mo tinanggal yung check doon sa pag-create natin ng user, yung the user must change password on the next logon. Okay, so yan mga ka-tech, so yung user. So watch for my next video. So doon ko naman ituturo yung mga mistake doon sa folder redirection, remote desktop, and printer. So I hope meron kayong natutunan in this video. So don't forget to like, share, and subscribe to my channel mga ka-tech. So keep safe and God bless.